Welcome home, COG family! I am Ronnie at ako ang makaka-hangout ninyo before we begin our worship service. Naririnig nyo ba ang naririnig ko? It's been raining here in Subic, di ka ba nilalamig? Siyempre, hindi dapat tayo lamigin mga kapatid dahil nagbabaga ang pagmamahal ng ating Panginoon. Kaya naman make sure to tag your loved ones and friends with you to share the awesome love of God. And kapatid, if it is your first time here, kindly comment #FirstTime and your COG family would love to welcome you. And now, here's our announcement for the month of June. Tuloy-tuloy pa rin ang ating Sport Fest with its regular schedule. Tuesday for indoor games and Friday for outdoor games. Kaya naman, keep posted and updated by following our Facebook page, Church of God Subic Sport Ministry. And our Revival Night series is still ongoing and we are down to its third week. And this time, we will be talking about great faith. Kaya wag na wag kang mawawala. And make sure to bring your C2S family with you. So, kita-kits! And heads up, Solid Y is pasukan na in the next few weeks. But that will not stop us to gather and worship the name of the Most High God. Kita-kits sa ating Campus Night on June 21, 4 p.m. Kaya naman, wag na wag kang mawawala. And make sure to bring your C2S family and friends and classmates with you. So, don't miss it. And save the date, revampers, artisans, and CLDP students. See you on July 5, 5 p.m. for our graduation. We can't wait to celebrate another milestone and growth in God's kingdom. This coming month of July, we will be having our prayer and fasting. That is why make sure to come and let us thank God for His faithfulness and His grace. He has sustained us halfway through the year, and for surely He will continue to sustain us. That is why see you from July 1 to July 5 every 7 p.m. And our Transformer fundraising and Project 70 is still ongoing. That is why if you are part of this, you may turn in your pledges anytime. At kung hindi pa and if the Lord is touching your heart, do not hesitate to approach Sis Maylin de la Cruz. And that's all for our announcement. And now, let us rejoice in the awesome presence of God through our praise and worship service. Once again, I am Ronnie. God bless and enjoy God's presence. Sa presensya ng Panginoon. Amen po ba nun? Pwede po bang sabihin mo sa katabi mo, pinagpalang umaga sa iyo, kapatid? Hallelujah! Amen. Sino po dito yung nagagalak ka ngayon? Na kahit na may pagsubok, masaya ako, nasasamba sa Panginoon. Amen. Hallelujah! At ngayong araw na to, sige po, pwede mo bang hawakan yung kamay ng katabi mo ngayon? At tayo po ay dudulog sa Panginoon. Ano man po yung mga panalangin po natin na nais mong sagutin ng Panginoon. Panalangin mo sa pamilya mo, panalangin mo sa pag-aaral mo, panalangin mo sa future mo. Pwede po ba natin nasabihin sa Panginoon at imbitahan natin ang presensya ng Panginoon? Come on! Hallelujah! Hallelujah, Panginoon! Narito po kaming mga anak mo, Panginoon, nasasamba, mananalangin, magtitiwala at mananampalataya, Panginoon. Sa araw na to, Panginoon,
speak na maranasan ka sa araw at oras na to, Panginoon. Nais ka namin bigyan ng mataas na papuri at sa amin pong paglapit sa iyo. Panginoon, alam mo ang mga dalangin, alam mo ang mga sinisigaw ng puso ng bawat isa. Kaya dalangin po namin, Panginoon, kung ano yung panalangin namin sa aming pamilya. Panginoon, Lord, bigyan mo ng kasagutan. Kung ito, Panginoon, ay nais mo sa aming mga buhay. Hallelujah! Lord, yung mga nagnanais na gumaling, yung mga nagnanais makalaya, Panginoon, Lord, dalangin namin na ngayong araw na to, Panginoon, miracle, signs, and wonders, healing, transformation, flows in this place, oh God. Hallelujah! Kaya, Panginoon, buksan mo ang puso namin, buksan mo ang isipan namin, Panginoon, at handa kaming sumamba sa iyo at makareceive ng mensahe na nagmumula sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, ngayong araw na to, hallelujah, sasamba kami, magdidiwang kami, sasayaw kami, tatalon kami, magpupuri kami sa Diyos na buhay na sinasamba namin. Kaya, Panginoon, purihin ka, sambahin at dakilain ka. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat mo ay magsabi na Amen! Hallelujah! Sige po, pwede ba nating palakpakan ang Panginoon? Hallelujah! 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 Come on! Araw-araw natin pupurihin ang Panginoon. Amen! Panginoon, purihin ka sa buhay namin. Hallelujah! At sige po, pwede bang ipalakpak ang mga kamay na yan? Come on! Come on! Sige po! Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw Diyos, araw-araw Diyos, araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw Diyos, araw-araw Diyos. Pwede ba nating itaas ang mga kamay? Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupuri. Isigaw! Ikaw at ikaw pa rin. Sige po, tayo po ay magsaya. Araw-araw kasiyahan, come on! Araw-araw kagalakan, araw-araw Diyos, araw-araw, oh araw-araw sasamahan, araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw Diyos, araw-araw. Pwede ba natin muli pang itaas ang mga kamay? Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Sige po! Hallelujah! Hallelujah! Sino dito yung naniniwala na walang katulad ang ating Panginoon? Walang kaparehas, walang kapantay, kundi nag-iisa lang ang ating Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, ready ka na bang ideklara ito? Amen? Come on! Hallelujah! Lahat tayo ay awit. Come on! Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang isigaw! Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang Wait lang, katulad, pwede ba nating itaas ang mga kamay? Wala kang
wawala kang katulad. Minsan pa, wala kang katulad, wawala kang katulad. Come on! Hey! Wala kang katulad, wawala kang katulad. Minsan pa, hallelujah! Wala kang katulad, wawala kang katulad. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Minsan pa, anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Hallelujah! Anumang maging panahon. Come on, isigaw! Pwede pa bang isa pa yung malakas para sa Panginoon? Come on! Anumang maging panahon. Yes, Lord! Anumang magkakataon. Purihin kaya nga! Anumang maging sitwasyon. At sasamahan naman natin ng talon. Pwede ba yun? Ikaw at ikaw. Anumang maging panahon. Anumang pagkakataon. Anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Hallelujah! Si Yahweh ang ating Panginoon at tayo pong lahat ay sasayaw. Sasamba sa Panginoon. Hallelujah, come on! Hallelujah! Come on! Diba isigaw? Kami ay narito upang sumamba sa'yo. Ang lahat ay luluhod. Itatanghal dakilang pangalan mo. Isigaw! Iisang tungkulin, iisang damdamin, ika'y aawitan. Ang ngalan mo'y itataas, O Yahweh. Mga kamay, iwagayway, O Yahweh. Ang mga paay ilulundag, mga paay ilulundag, O Yahweh. Purihin. Sino? Si Yahweh. Kami ay narito. Kami po ay magpapasalamat upang magpasalamat sa iyo. Come on! Galakan mo ang tanging lakas ng puso ko. Pwede ba nating isigaw? Iisang tungkulin, o iisang damdamin, iisang damdamin, ika'y aawitan.
Jesus! Ang mag-asa. Oh, kami ay aawit. Awitan ka. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka. Come on. Ang ngalan mo'y Itataas. pwede bang isigaw? Mga kamay. Iwagayway. Mga paay ilulundag, O Yahweh. Si Yahweh. Ang ngalan mo'y itataas, O Yahweh. Mga kamay iwagayway, O Yahweh. Ang mga paa ilulundag, O Yahweh. Purihin si Yahweh. 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 Isisigaw natin ito naman. Hey! Yahweh. Come on. Pwede bang ilakas yan? Yahweh. 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 Purihin ka, Yahweh! Hallelujah! Purihin si Yahweh! Yahweh! Hallelujah! Sige po, pwede ba nating bigyan ng malakas na palakpak ang ating Panginoon? Sino po dito yung masaya ka ngayon? Kahit umuulan, malamig, Lord, ang sarap magpuri sa'yo. Amen? Kaya po sa mga oras na to, tayo po ay sasamba, tayo po ay lalapit sa Panginoon. At pwede po ba nating basahin sa aklat ng mga awit, 63, 1 hanggang 4. Sabay-sabay po nating basahin. O Diyos, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Sino dito na lagi mong hinahanap ang Panginoon? Kapatid, tama yung pinuntahan mo. Dahil kapag pumunta ka rito, mahahanap ka ng Panginoon at mahahanap mo ang Panginoon. Sabi po, ang uhaw kong kaluluwa'y tanging ikaw nga ang hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Hayaan mong sa sanktuaryo ika'y aking mapagmasdan. At ang likas mong kaluwalhatian at kapangyarihan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mainam pa kaysa buhay. Kaya pupurihin kita, O Diyos, at paparangalan. And last verse, habang ako ay nabubuhay. Tingnan mo ngayong katabi mo kung nabubuhay yan. May hininga ba yan? May lakas ba yan? Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat. At ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluwa'y tunay na masisiyahan at magagalak na umawit na papuring iaalay. Pwede ba nating palakpakan ang salita ng Panginoon? Hallelujah! Ngayong umagang ito, Panginoon, ang aking kamay nakataas, ang aking puso ay aawit sa'yo. Hallelujah! Hallelujah! Kaya wala nang papantay, wala nang hahanapin pa kundi sa presensya mo, Panginoon. Awitan ka, Panginoon. Sambahin ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Hallelujah! Sige po, pwede ba nating ipikit yung mga mata natin at pwede bang itaas po natin yung dalawang kamay natin? Come on. Hallelujah. Sige po, damhin natin ang pag-ibig at ang presensya ng Diyos. Yes.
Praise God. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Kaligayahan nakamit sa piling nyo. Kapayapaan. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Kaligayahan nakamit sa piling nyo. Wala nang hanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling nyo, aming Ama. Wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon. Kaya ang naisin ng puso ko sa piling nyo. Awitan natin ang Panginoon. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Oh, kaligayahan. Kaligayahan nakamit sa piling nyo. Wala nang hanapin pa, wala nang nanais. Salamat, Panginoon, kundi mamalagi sa piling nyo, aming Ama. Oh, wala nang papantay, wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon. Kaya ang naisin ng puso ko sa piling nyo. Oh, wala nang hahanapin pa. Sige po, purihin natin ang Panginoon. Ano man ang pinagdadaanan mo, ano man ang sitwasyon mo, kapatid, tayo po ay lalapit sa Panginoon. Dahil sa Kanyang presensya, may kapayapaan. Come on! Aming Ama. Wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon. Kaya ang naisin ng puso ko
lamang natin ang dalawang kamay natin sa Panginoon. Kung ikaw yung nangangailangan ng kapayapaan, kung ikaw ay nangangailangan ng kasagutan, hayaan natin na sa presensya ng Diyos, tayo ay umawit at sabay-sabay natin aawit ito. Panginoon, hallelujah! Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling niyo, aming Ama. Wala nang babantay sa'yo, nag-iisang Panginoon. Kaya ang naisin ng puso ko sa piling niyo. Hallelujah, awitan natin ang Panginoon. Wala nang wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon. Kaya ang naisin ng puso ko sa piling niyo. Damhin natin ang presensya at ang pag-ibig ng Diyos sa lugar na to. Tunay na sa kanyang sanktuaryo, mararanasan ang kapayapaan, ang kagalakan, at pwede kang umiyak, pwede kang magpasalamat sa Panginoon. Hallelujah! Salamat sa iyo, Diyos. Tanggapin mo po ang aming awitin. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagi sa akin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagi sa akin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Itataas ang aking mga kamay
iyong presensya. Oh, itataas, Itataas ang aking mga kamay sa Diyos, sa aking natunay. o ang alay ko Ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya, maghari ka. Ang iyong nilikha'y luluhod sa'yo, itataas ang ngalan mo. bawat labi ay magsasabi, Jesus, dakila ka. ang iyong nilikha'y Ang iyong nilikha'y luluhod sa'yo, itataas ang ngalan mo. Bawat labi ay magsasabi, Jesus, dakila ka. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. oh nararapat, Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig. purihin natin ang Panginoon. Sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo, di mapapantayan. Purihin ka, Pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo, di mapapantayan. purihin ka, Pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo, di mapapantayan. awitan siya, Pupurihin ka. oh ikaw lamang Jesus.
pupurihin ka sa awit, itataas ang aming bibig. Awitan natin ang Panginoon sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus. Pasalamatan ng Panginoon. Oh, salamat. Dinadakila, pinupuri, pinapasalamatan ang aming Panginoon na buhay at kailanman hindi nagbago sa aming mga buhay. Panginoon, napakabuti mo. Tapat kang Diyos sa iyong mga anak. At ito ang aming dalangin, Panginoon. Ang makita mo at madatnan mo kaming nagpupuri, nagpapasalamat, nagmamahal sa Diyos, at umaawit para sa iyo, Panginoon. Kaya maraming salamat, Panginoon. Dahil alam namin, sa araw na ito, sapat ang kabutihan mo, sapat ang pag-ibig mo sa iyong mga anak. Pinupuri ka po namin at pinapasalamatan sa matamis na pangalan ng ating Panginoon. Ang lahat po ay magsabi ng malakas na Amen. God bless you. Amen. At excited po akong mag-share ng salita ng Panginoon ngayon. Hindi po siya mahaba, maikli lamang yung ating pag-uusapan. But I believe we need this today. Amen. Ano po yung ating pag-uusapan ngayon? Title po ng ating message today is The Believer's Mandate. Amen. Ano po ba yung mandato natin bilang Kristiyano? Minsan po kapag tayo po ay tumatagal na sa pagiging Kristiyano, medyo nakakalimutan na po natin to. Maaring nag-i-enjoy na tayo na umaten, nag-i-enjoy na tayo na mag-worship, nag-i-enjoy na po tayo na mag-serve sa mga ministries, and we forgot ano po yung pong mandato ng ating Panginoong Hesus. Minsan hindi na po natin siya nagagawa, inaayawan na natin, sineset aside na natin, mas pinipili na natin yung nakakapaglingkod tayo sa loob ng simbahan, pero po yung Great Commission o yung Believer's Mandate ay minsan po ito po ay nanineglect natin. Amen. Ang pulis, alam niyo po ang mga pulis, meron silang mandato. Ang pulis, ito po yung nakikita ko sa kanila, sabi niya po ang PNP, we serve and protect. Yan po ang kanilang mandato. May mga pulis po ba dito? Yung mga magpupulis, alam ko meron. Amen. Ito po ang mandato nila, we serve and protect. Amen. Ang mga guro naman, ang mga teacher po, ayan, di po si, ano po no? Tinanong ko si Sir Joseph, Sir, ano po ba ang mandato ng mga teacher? Ito po ang sinabi niya, ano po? The teacher's mandate is to uphold and deliver quality, inclusive, and equitable education while embodying professional integrity, competence, and commitment to national development as guided by the Constitution, education laws, and ethical standard. Ang haba, ano po no? Ito po yung mandato nila. Amen? So kung ang teacher mayroong mandato, amen, ang isang pulis ay mayroong pong mandato, ang mga mananampalataya ay mayroon din pong mandato. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, may mandate tayo kay Lord.
Amen? Pag sinabi pong mandate, it is a must. Ito po ay kailangan nating gawin. Ito po ay task na inatas sa atin bilang mananampalataya. Kaya if you consider yourself as a believer, as a follower of Christ, amen, tayo po ay kasama sa mandate na ito. Ano po ba yung mandate? Yung believer's mandate o yung mandato po sa mga mananampalataya? Ito po yan sa Matthew chapter 28, verse 18 to 20. Amen, kung kayo po ay may Bible. Sabi niya po dito, Jesus came and told His disciples, I have been given all authority in heaven and on earth. Therefore, what? Go home? Hindi po go home. Go and make disciples of all the nation and baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. Teach this new disciple to obey all that I have commanded you, given to you, and be sure of this, I am with you always, even to the ends of the age. Amen? Ito po yung mandato ng ating Panginoong Hesus. Bago ang context po na to, siya po ay mag-a-ascend na sa langit. Amen? Si Jesus Christ, after niyang ma-disciple yung kanyang mga disciple ng 3.5 years, meron po siyang iniwan na napakahalagang bilin. At yung bilin na yun, hindi po yun nalimitahan lang sa mga disciples, sa mga apostles. Amen? It will continue to us na mga mananampalataya, mga follower ni Kristo. Amen? Kasama po tayo sa binigyan ng isang mandato. Amen? May mandate. At alam niyo po, bakit mahalaga ang mandate na ito? Alam niyo po yung, di ba kapag ang isang tao ay aalis or mawawala na, malapit ng mamatay, nagbibilin siya ng pinakamahalaga. Amen? Ibibilin niya yung napakahalaga, kung ano yung mga kailangan gawin. Alam niyo po si Jesus, before He ascend to heaven, meron siyang binilin, meron siyang last will. At yung last will niya po yun, ito po yan sa Matthew 28, verse 18 to 19. Kaya po tayo bilang mananampalataya, wag po natin itong kalimutan, wag po natin itong isang tabi, wag po natin itong hayaan lang na hindi po natin nagagawa. Amen? It is the last will of God. At ano pa po yan? Ito po ay commanded by whom? The Commander-in-Chief. Sino po yan? Walang iba kung ating Panginoong Hesus. Siya po ang Commander-in-Chief na nagsabi niyan sa atin na kaya po kailangan po nating gawin po ito. Amen? I was still here. Amen? Kaya po after we accepted Christ, yung tinanggap po si Jesus bilang iyong Lord and Savior, that is not the end of your Christian journey. Amen? When you accepted Christ as your personal Savior, that is the beginning of your Christian journey. Amen po ba yun? Hindi po yun ang huli na, kundi po yun ay simula pa lamang. Ang akala nung iba, kapag tinanggap nila si Jesus bilang Lord and Savior nila, tapos na yun, sakay sa wheelchair, diretso langit. Hindi po ganun. Hindi po ganun ang gustong gawin ng Lord. Amen. Kaya mo tinanggap si Lord, amen, tinanggap po siya bilang Lord and Savior mo, hindi po nagtatapos yun doon. Gusto kang gawing part ng Lord sa kanyang plano. Amen? Sino pong gusto mong gamitin yung buhay mo ni Lord na kasama ka sa plano ng Lord? Amen? Gusto kanyang gamitin to be part of a redemption plan of God. Amen? To do mankind, He wants to use your life and He wants to use my life. Ang tanong, nagagamit ba yung buhay mo? Na ginagamit ka bilang instrumento ng Diyos. Amen? Kaya po, ano po ba ito? Ano po ba yung pinapagawa sa atin? What are the believer's mandate? Una po, yan po yung make disciples. Sabihin mo sa katabi mo, make disciples. Amen? At alam niyo po, sa ating pong simbahan, dati po talagang napaka-aktibo. Nakita ko po, marami po ang dating gumagawa nito, pero ngayon, nakalimutan na po nila. Hindi ko alam kung nakalimutan o ayaw na po nilang gawin. Bakit? Ang ginagawa na lang ay make money. Wow. Diba? Make money. Yun na lang. Yun na ang focus ng buhay na wala na ang mandato ng Diyos. Ang iba naman ang ginagawa, make baby. Ano po, magbubuo na lang ng pamilya. Amen? At ayaw ko nang mag-serve kay Lord, ayaw ko nang mag-disciple kasi ang focus ko na lang yung pamilya ko. Yun na lang po hindi naman po kailangan pabayaan ng pamilya, pero mayroong mandato ang Diyos. Amen. I saw a lot of C2S leaders na i-report kahapon, nag-mid-year meeting kami. Sabi ko, pambihira, dati ng leader to, dati ng C2S leader, dati ng network leader, dati ng ginagamit ng Lord ng matindi. Ngayon, hindi na makita na nagdi-disciple.
Amen? We forgot the mandate of God in our life. Amen? Nag-i-enjoy na lang mag-worship kay Lord. Pagkatapos nun, siguro iiyak ng konti, uuwi. Pero yung magagawing instrumento siya ng Diyos para mabago yung buhay ng iba, kinakalimutan na natin. At para bang nilalagay na natin sa shelf ito, at I will do with my own life kahit na wala yung sinasabi ng Diyos na gawin ko sa buhay ko. Amen? Kaya po ito po sinabi, amen, sa Matthew chapter 28, 18 to 19, Jesus came and told His disciples, I have been given all the authority in heaven and on earth. Amen? Ano po yung sinasabi ng Lord? Ang sinasabi niya, yung nag-uutos sa iyo, makapangyarihan. Binigay ang authority sa akin, amen, makapangyarihang Diyos ako, amen, all authority in heaven, and on earth, ano po sabi niya? And on earth, given all to me. Binigay na po sa kanya lahat ng authority. At sinasabi niya, ikaw ngayon na mananampalataya. Therefore, go and make disciples. Amen. Go and make disciples. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, go and make disciples? Amen. Go and make disciples. Sino ang nagsasabi? Si Jesus. Kaya po yung verse 18, sabi niyo dito, all authority have given to me. Amen. Kasi po ang tao, kapag may authority, sumusunod siya. Tama po ba? Kapag sinabi ng presidente, pambira, susunod. Pag sinabi ni mayor, susunod. Pag sinabi ni kapitan, susunod. Pag sinabi ng boss sa kumpanya, susunod. Pero pag sinabi ni Jesus, ano po? Parang uunti lang ang nagsabing susunod. Amen? Pag sinabi ni Jesus, susunod dapat. Kaya yung word na yan, hindi po aksidente na nilagay yung verse 18. Hindi yan nagyabang si Jesus dyan. Sinabi, all authority have given to me. Amen. Pinapakita niya ang nag-uutos sa'yo, pinakamataas. The Lord of Lords and the King of Kings. Amen. Kung ikaw sumusunod ka sa boss mo, sa nanay mo, kay mayor, kay governor, kay president, amen, dapat mas sundin mo ang Diyos. All authority has been given to me in heaven and on earth. Pinapakita niya dito yung nagko-command sa atin na mag-go and make disciples ay isang makapangyarihan na Diyos. And when you are not obeying Him, you are disrespecting His authority. Ito po yung nakikita ko dyan. Kaya dinikit niya yan sa verse na yan. Amen? Dahil kapag hindi mo na nagagawa, ibig sabihin, wala kang pakialam, sino ka ba? Kahit na Diyos ka, di ba? Parang ganun po yung sinasabi natin. Kaya dinikit yan dyan, amen, sa verse na yan, sa verse 19, because He is telling to us, the one who commanded you is the Lord of Lords and the King of Kings. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Itong verse po na ito, hindi lang po ito binigay sa mga pastor. Hindi lang po ito binigay sa mga leader ng church ngayon. Amen. Ang lahat ng mga mananampalataya, if you consider yourself as a follower of Christ, you are commanded and mandated to go and make disciples. Kaya kung may dati kang C2S, ibalik mo yan. Amen? Kung dati kang nag-lead ng C2S, ibalik mo yan. Diyan ka nakakapag-disciple. Diyan mo nagagawa yung making disciples sa buhay mo. Amen? I was still here. Amen? Hindi po ako ang nag-utos niyan. Hindi po ang network leader o ang word ahead natin ang nag-utos ng go and make disciples. Ang nag-utos po ang makapangyarihang Diyos. The Lord of Lords, the King of Kings, He is commanded you, amen, to go and make disciples. Amen? Ang iba po ay kinalimutan na yan. Marami ng dahilan. Bakit? Pastor, may negosyo ako, may trabaho ako, nakapokus na sa go and make money. They forgot the Great Commission. Amen? That's why we will go back to the mandate of God as a believer. Hindi matatapos yung buhay natin na wala tayong nadi-disciple. Amen? Huwag kang mamatay nang hindi ka man lang nakapag-disciple. I was still here. Amen? Kaya po ang church na ito, binabalik po tayo sa alignment. Sa alignment na binigay ng Diyos. Dati po, napakalakas ng ating discipleship. Ngayon, medyo nasusway tayo and kailangan ibalik tayo, amen, sa mandato ng Diyos na mag-go and make disciples. Ano po ba itong discipleship?
Baka po kasi minamaliit natin tong word na discipleship. Amen. Kapag sinabi pong discipleship, it is the process of becoming more like Jesus. Ito po yung proseso ng Diyos na ginagamit sa isang mananampalataya na tayo po ay ginagamit niya sa ibang tao para po yung ibang tao ay mag-guide natin na maging kawangis ni Kristo. Amen? Tinutulungan natin sila to become more like Jesus. Kaya po dapat may dinidisciple tayo. Amen. It is a process of becoming more like Jesus. Amen. Yan po ang kailangan natin para mag-mature tayo. Amen. Ano pa po ang discipleship? Discipleship is a crucial in our Christian walk. Without it, we will not grow. Hindi ka lalago ng Sunday service lang. Amen. Hindi ka lalago ng pa-attend lang kada linggo. Maganda po yan. Kailangan natin yan. Pero kulang po yan, I tell you. Amen. If you want to grow in your spiritual life, you need to be discipled. Amen. Kailangan may nagdi-disciple sa'yo. Kailangan may leader ka na nag-guide sa'yo sa iyong Christian journey. Kaya kung wala ka pang leader na nag-guide sa'yo, dapat humanap ka. Amen. Kung walang nakakita sa'yo, kasi baka yung iba po hindi na naghahanap ng i-disciple, ikaw na ang humanap. Sino kaya dito ang pwede kong maging mag-disciple sa akin? Amen. Kasi yan po ay kailangan natin. Without it, it is, slow growth ang mangyayari po sa atin. Pwedeng nag-grow ka, pero napakabagal at napakatagal. Pero kapag may nagdi-disciple sa'yo, mabilis po yung paglago natin. Amen? At ano po discipleship? It is mandated to all believers. Amen? Sino po dito ang mga mananampalataya magsabi ng Amen? Therefore, you are subject to discipleship. You are subject to discipleship. If you consider yourself as a believer of Christ, you are subject to discipleship and you are commanded to make disciple. Amen? Ikaw, subject ka, dapat nagpa-disciple ka at dapat nagdi-disciple ka. Amen? Mandated to all believers because Christianity without discipleship is Christianity without Christ. Because discipleship is a process to Christ-likeness. Amen. Are we still here? Amen. Ano pa ang discipleship? A Christian without a discipleship is a weak Christian. Amen. Ang isa pong tao na hindi po nagpapadisciple, mahina yan. Amen. Kapag dumating ang bagyo, dumating ang unos, dumating ang konting problema, umaayaw na, nawawala na sa pagsamba, nawawala na sa paglilingkod, isinasantabi nila si Lord sa buhay nila. Bakit? Because they are weak Christian. They are not rooted to the Word of God. They are not rooted in their faith. Amen. Bakit po? Kasi hindi nagpa-disciple. And discipleship will make you deeper. Kailangan lumalalim tayo. Hindi po pwedeng mababaw lang na Kristiyano. Amen? Yung iba sa atin, sobrang lalim ng kababawan. Amen? At sobrang babaw ng kalaliman. Ano bang ganon? Amen? Baka ganun po. Amen? At kaya kailangan natin ng discipleship. Discipleship, dinidisciple ka at nagpapadisciple ka. Amen? Kaya po, nakita ko po yung mga nagpa-disciple, ang bilis ng mga growth nila. Talaga pong they stand on their faith. Amen? At talaga pong they become strong Christian. Kaya po dapat sa simbahan, nagde-level up po tayo. Sabi mo sa katabi mo, dapat nagde-level up ka. Dapat nagde-level up ka. Amen? So ito po yung ating gagawin. Sabi niya, teach this new disciple to obey. Kala nung iba mahirap ang discipleship. Hindi po. Ano ang iyong ituturo? Ituturo mo lang yung natutunan mo rin sa salita ng Panginoon. Teach these new disciples to obey all I have given you, and be sure of this, I am with you always, even to the ends of the age. Amen? Sino po nitong gusto mong samahan ka ni Lord palagi? Amen? Parang kukunti. Sino po nito gustong samahan ka ni Lord palagi magsabi ng Amen? Mag-disciple ka. Yan ang promise niya sa mga disciple maker. Those people who discipled people, ang sabi niya, I am with you always, even to the end of the age. Amen po ba yun? Amen? Kaya po kailangan, kung hindi ka pa nagdi-disciple, magpa-disciple ka muna. Kailangan may leader ka na nag-guide sa iyo. Amen? Kaya po dapat ito po, meron po tayong levels of commitment. Amen? Ito po yung dapat mag-level up tayo. Ayan po yan. Di ba? Baka po dito tayo dati, nakilala natin si Kristo.
knowing Christ, nakilala mo si Lord, and after that, naging regular attender ka na, naging committed to membership ka na. Every Sunday, umaattend ka na, lagi ka nang nag-worship kay Lord, untouchable na yung Sunday mo. Amen, dapat po ganun. Amen, kailangan, ito yung unang step, nakilala mo si Lord, hindi pa pwedeng, nakilala mo si Lord, Lord, once a month lang ako magsisimba. Paano mo siya lalong makikilala kung ganun? Kailangan po, you need to be committed. Sabi mo sa katabi mo, committed. Hindi po committed yung yung pag-iisip Committed, commitment, from road commitment. Amen. After you know Christ, you need to be committed to membership. It means you need to become a regular attender. Wala na, non-negotiable na ito. Talagang ito na yung buhay ko. Every Sunday, amen, 52 weeks, kukumpletuhin ko yan. Yan ang goal ko. Diba? 52 weeks, kailangan, nagsisimba ko. Amen. Pero na lang siguro kung tayo ay may emergency, amen, or meron talagang hindi maiwasan, pero hindi pa pwedeng i-touch ang aking pag-worship kay Lord. Amen. Sino po ang nag-decide ka na kailangan committed ka na mag-worship kay Lord? Amen. Kailangan desisyonan natin yan. Kasi po maraming umaattend dito, nakita po natin yung data kahapon. Kung sabay-sabay lang na nag-a-attend sa isang buwan, nasa 1.5 na tao po yung umaattend. Pero dahil hindi sila sabay-sabay, yung isa 3 lang, yung iba 2 lang, yung iba isa lang isang buwan, amen, ang average lang po natin ay 512 a month. Yung last May po, 512 lang tayong umaattend. Bakit? Pero kung titignan mo, yung umaattend pala sa isang buwan ay 1,000 na. Pero dahil ina-average siya, dinidivide ng 4 po yun para makuha yung average attendance of the month, 500 plus lang. Yun lang po yung data natin. Amen? Pero kung tayo magiging consistent sa ating paglago, kailangan tuloy-tuloy tayo para po mabilis yung pag-grow natin. Baka po itong lugar na ito, after, baka next year, maghahanap na naman tayo ng bago. Amen? Hanap na tayo, hindi na tayo kasya. Amen po ba? Hallelujah! Hindi na tayo kasya kapag committed lang tayo. Kaya sabihin mo sa katabi mo, dapat committed ka para mabilis ang growth mo. Amen? At kapag committed ka na member, umaattend ka na, kailangan next level mo, you need to grow in Christ. Amen? Committed to maturity. Gusto mo, magmamature ako. Hindi ako palaging baby Christian lang. Hindi ako alagain. Amen? Dapat ako ay alagad na. Amen? Hindi ka na alagain. Alagad ka na. Amen? Ibig sabihin, nag-aalaga ka na. At dapat mag-grow in Christ. Ano ba? Committed to maturity. Amen? Nagsi-CLDP ka. Meron po tayong CLDP. Ano po yung CLDP natin? CLDP 1, Biblical Foundation. CLDP 2, Character Development. CLDP 3, Leadership. Meron tayong foundation class. Ano po? Pang palalim yan sa pagkaunawa natin sa Panginoon. Leadership class. Para humusay tayo bilang leader. Amen. Meron po tayo, napakarami po nating programa para tayo ay lumago. Amen. Napakarami po. Ang kailangan mo lang ay mag-commit. Amen. At kapag ikaw ay nakapag-commit na, nag-grow ka na, amen, your next step is to serve Christ. You need to commit in ministry. Amen. Kung commit tayo sa ministry, kailangan nagsiserve na tayo. Hindi na tayo yung pinaglilingkuran, hindi na tayo yung ina-usher, tayo na po yung naglilingkod. Amen? Sino po dito yung one day makita mo yung sarili mo, I will serve the Lord. Amen. Hindi na po tayo yung pinaglilingkuran, kundi isa na rin tayo sa nagsiserve. Alam niyo po ako, ang first ministry ko sa church, taga-ayos po ng upuan. Kaya kapag nag-ayos ng upuan dito, alam ko kung tama, umali ang pagkakaayos. Yan po ang aking first ministry. Kahit yung distance niyan, yung pagkakapantay, alam mo pong ayusin yan. Amen? First ministry, ano man yung pwede mong magawa, amen, kaya magkakaroon tayo ng ministry fair. Pag may ministry fair tayo, hanap tayo. Saan ba ako pwedeng makapaglingkod? Ano ba yung talent ko? Saan ba ako magaling? Saan ba yung passion ko? Saan yung potential ko? Para magamit naman ako ni Lord. Hindi lang ako taga-butas ng upuan every Sunday. Amen. Hallelujah. Amen. At kapag tayo po ay committed na sa ministry, tatawid na tayo, sharing Christ, leader who is discipling someone. Ano po yan? We are committed to mission. May mission ka na, nag-aalaga ka na ng kaluluwa, nagdi-disciple ka na, nagre-raise ka na ng mga disciples, nagre-raise ka na ng mga leaders na nagiging leader, na nagiging
member na lagi nagmamature at the end of the day, nagsaserve na rin kay Lord at eventually nakukumit din sa mission. Amen? Tanungin mo yung katabi mo or tanungin mo na lang po yung sarili mo, anong level na kaya ako? Anong level na kaya ako? Tagal ko na, di ba? Anong level na kaya ako? Sino po dito yung magde-decide ka ngayong taon na to, magle-level up ako? Parang kukunti, ano po? Sino po dito yung ulit magde-decide ngayong taon na to, Lord, magle-level up ako? Amen. Amen. Kailangan mag-level up. Mag-level up tayo, mag-next, ano po tayo, mag-next move tayo. Amen. At sabi nung iba, Pastor, gusto kong mag-disciple. Wala akong mag-disciple. Alam niyo po kung sinong unang i-disciple mo? Unang i-disciple mo yung pamilya mo. Kung may pamilya ka, kamag-anak ka, ano po, yan po ang unahin mo. Amen. Because discipleship, making disciples starts at home. Amen. Unahin mo yung pamilya mo, yung asawa mo, yung anak mo. Yan po ang unang i-disciple natin. Amen. Yan po ang basic unit ng Born Again Pilipinas, ang pamilya. Amen. Kaya po sabi sa Deuteronomy chapter 6, tinuturo po sa atin ang pagdi-disciple sa pamilya. Sabi niya, listen, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone, and you must love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your strength. And you must commit yourselves wholeheartedly to these commands that I am giving you today. Amen. Ito daw yung gagawin, ito po yung great commandment. Amen. Love the Lord your God with all your heart, all your soul, amen, all your strength, all your mind. At dapat wholeheartedly mo daw po yan na ginagawa. At ano yung gagawin mo para ma-share mo ito sa iyong pamilya? Sabi niya po sa may verse 7, repeat them and again to your children. Kung may anak ka, amen, turuan mo siya na love the Lord your God with all your heart. Love the Lord your God with all your mind. Love the Lord your God with all your strength. Amen. Love your neighbors as you love yourself. Tinuturo mo yan. At sabi niya, talk about them when you are at home and when you are on the road. Akin po kapag ganyan yung aking anak, si Bella, si Daniela, kahit po sa murang edad nila, I started to teach them to love the Lord. To love people, to love the Lord. Amen. Ginagawa ko kapag kami po ay bago matulog, we talk, sinasabi ko po sa kanya kapag kami ay nasa biyahe, lalo na kapag dalawa lang kami ni Bella, amen, kinukwento ko po sa kanya, sinasabi ko po sa kanya yan. Kasi nabasa ko yung verse na ito. Amen? Sabi, talk about them whenever you are at home and when you are on the road, when you are going to bed and when you are getting up. In verse 8, sabi niya, repeat, tie them to your hands and wear them on your forehead as a reminder. Write them on the doorposts of your house and on your gates. Amen. Ibig sabihin po, ang discipleship hindi limitado sa loob ng simbahan. Ang discipleship nagsisimula hindi po sa simbahan kundi sa ating mga tahanan. Bilang nanay, bilang tatay, it is our job to disciple our family. Amen. Kaya kung wala kang ma-disciple, simulan mo sa pamilya mo. Amen. Kaya po mahalaga ang modeling, yung MRI, modeling, minomodel mo para po makapag-disciple tayo, kailangan i-model natin. Pag sinabi mong mag-pray ka, kailangan nakikita sa'yo na nagpe-pray ka. Pag sinabi mong magsimba ka, kailangan mag-worship ka, kailangan nakikita sa'yo bilang mga magulang. Amen? Yung pong sinasabi natin. Amen? And M, modeling, relationship. Ano po? Kailangan nagbibuild tayo ng relasyon sa ating mga anak, sa ating asawa para po ma-disciple natin sila, and we need to be intentional. Intentional po na i-disciple yung ating mga pamilya. Amen po ba yun? Make disciple. One of the believer's mandate is to make disciple. At pangalawa po, 2 puntos lang po ito. Pangalawang believer's mandate, ang pangalawa po ay mag-win ng kaluluwa. Win souls. Sabi mo sa katabi mo, win souls. Amen. Kailan po tayo huling nag-win na ng kaluluwa? Kailan yung huling naisip mong mag-invite? Maisip po natin na mag-share ng gospel sa mga tao sa paligid natin? When was the last time we did it? Amen? Ito po ang isa din sa commandment ng Lord, sa mandate ng Lord sa atin. Same context po niyan sa Matthew 28. Sinabi ni Jesus sa Mark 16 verse 15, and then He told them, go into all the world and preach the good news to everyone.
Sino ang sinasabihan? Tayo po na mga mananampalataya. Ang disciple niya ay sinasabihan. Kung tayo ay disciple ni Jesus, tayo rin po ay kabahagi dito sa mga sinasabihan nito. Amen? I believe one day the Lord will ask us, sino ang nasyaran mo? Sino ang nawin mo para sa akin? Amen. One day, tatalungin tayo ng Panginoon. I believe, tatalungin tayo, may kaluluwa ka bang nadala? Did you obey the great commandments? Amen? Kaya po, go and preach the good news to everyone. Hindi po natatapos na tayo ay nakatanggap lang kay Lord. Amen? Ito po sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17 to 18, yung tinanggap natin si Christ sa buhay natin, ito daw po yung nangyari sa atin. This means that anyone who belongs to Christ has become a new person. Amen? Tayo po yung tumanggap kay Christ. Amen? Tayo po yung nakakilala sa Kanya. Sabi niya, the old life is gone, the new life has begun. Sino po dito yung binigyan ka ng bagong buhay ni Jesus? Magsabi ng Amen? Amen. Binigyan ka ng bagong buhay ni Jesus, at hindi po natatapos yan sa pagbigay lang niya sa iyo ng bagong buhay. Meron pong kadugtong, may verse 18. Ano po yung verse 18? And, ibig sabihin, it is part, amen, it is a continuation of verse 17. And, sabi, all of this is a gift from God who brought us back to Himself, to Christ. And God has given us this task. Ano po, ano yung task na yun? Of reconciling people to Him. Ibig sabihin, may task tayo. Ano yung task? To reconcile people to Him, to share the gospel. Yung sasabihin mo sa mga tao na wala pang relasyon kay Lord, amen, na mahal ka ng Panginoon, na namatay si Jesus para sa iyo mga kasalanan, amen, na bumalik ka na sa Diyos. Yun po ang good news. At yun ang trabaho natin, tayo na may mga bagong buhay kay Kristo. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, may task tayo, kapatid. May task tayo. May task tayo, may gagawin tayo. Amen. Alam niyo po bakit po ito sinasabi ng Lord? Bakit po tayo binibigyan ng assignment ng Lord? Amen. Kung tayo po ay part, di ba, gusto niya po tayo maging part ng God's redemption plan. At bakit po tayo sinasabihan ng Lord na mag-win ng kaluluwa? Because soul winning is the heartbeat of God. Yan po ang puso ng Diyos, ang kaluluwa. Alam mo, ikaw nandito ka ngayon kasi merong nag-share sa'yo ng gospel. Merong nag-invite sa'yo. Merong nag-alaga sa'yo. Amen? Baka ngayon naman yung time na tayo naman ang gagamitin ng Lord. Tayo naman po yung gagamitin ng Lord. We are God's instrument to be used to win more people for the Lord. Kaya ngayon po, pwede kong i-challenge po kayo. Kasama po ako sa challenge. Amen. Can we bring one soul for the Lord? Hindi mo natin simulan sa marami. May isa ka na alam mong nilalagay sa iyo ng Lord. May isang tao na pinakamalapit sa iyo na sinasabi ng Lord sa iyo, anak, can you share the gospel to this person? Maybe this is your family member, this is your friend, this is your classmate, this is your office mate. Amen. Just one. Amen. We have a job to do. Kaya po kung tayo po ay binago ng Lord, sana hindi tayo ganyan lang. Nakatayo lang, nanunood lang. Amen? Na walang gagawin, mag-observe lang, ano ba nangyayari, katapusan na ba ng mundo, magra-rapture na ba, second coming na ba. Sana po hindi tayo observant lang. Kundi ano po tayo, dapat tayo yung tao na pumupunta sa ating community. Sino pa ba yung mga nasa community, yung kapitbahay mo, yung kamarites mo, amen, yung mga nasa circle of friends mo na wala pang relasyon kay Lord, share the gospel to them. Amen. At hindi lang sa community, siguro ikaw ay nasa campus, ikaw ay estudyante, amen, ikaw ay nag-aaral. You know what? It's just an accident that God placed you in that campus because your campus is your mission field. Amen. Your campus is your mission field. The greatest harvest field in the world is the campus. Kaya kung estudyante ka, kailangan meron kang nadadala kay Lord, meron kang nasishiran ng gospel. Amen. Hindi ka lang po nagtatapos para magtapos ng pag-aaral. Kundi nandoon ka sa eskwelahan na yan para makapag-win din ng kaluluwa at mag-disciple. Amen.
At hindi lang po yan, siguro kung tayo ay nagtatrabaho, amen, it is our job to share the gospel to our company. Amen. Kung may mga tao doon na alam mong wala pang relasyon kay Lord, amen, i-share mo si Jesus sa kanila. Kung hindi mo kayang i-share, why not invite them to come to church and let the pastor, let the leaders of the church share the gospel to them. Amen. At one point of your life, may ginamit ang Lord sa iyo. Sana may gamitin naman ang buhay mo para sa mga taong ito. Amen. At alam niyo po, nakaka-bless po itong isang bagong mananampalataya po na kasama natin, si Councilor, ayan po si Councilor Kimpoy Salvador. Amen. Tama ba, Meljan? Bakit po? Kasi ito po ay, siya po ay nasyaran ng gospel. Saan? Hindi po sa church. Sa daan. Doon po sa tambayan ni Buyot. Amen. Doon po sa ni Meljan, sa kapihan nila doon. Amen. Diyan po sa may Barreto. Amen. One day, ayan po ang mga nakatambayan doon, ang mga, ayan po sila, ang mga young adult natin ay nagpe-fellowship doon. At may isang, hindi nila alam, kagawad pala ito ng pamatawan. Amen. Kagawad ng pamatawan. At alam niyo po, hindi po nahiya yung mga young adult natin. Yung mga young adult na nandoon, they started to share the gospel to this person. At alam niyo po, magmula po yung nasyaran siya ng Word of God, ng Gospel, every Sunday po andito na siya, nag-a-attend. Minsan umaga, minsan gabi. At kada punta niya, may bit-bit na nakaluluwa. May bit-bit, paiba-iba. Minsan, sabay-sabay sila. Kung sino-sino po yung dinadala niya. He is using his influence to bring more soul to Jesus. Amen. Paano po nangyari yun? Kasi merong naglakas ng loob sa kalsada na magbahagi ng salita ng Panginoon, na mag-share ng gospel sa taong ito. Amen po ba? Kaya po, wag po sana tayong matakot, wag tayong mahiya, wag po tayong mapigilan ng kaba. Amen, na magbahagi ng gospel sa mga tao sa paligid natin. Winning souls is the heartbeat of God. You are doing the heartbeat of God. Amen. If you share the gospel, if you're winning souls. Amen. Bakit po? Ano ba ang mangyayari sa mga taong hindi nakilala kay Lord? Sa Revelation chapter 21 verse 18. Sabi niya, but the cowards, sino po yung mga cowards? Sabi, akala ko yung mga duwag lang to eh. Amen. Ito yung mga takot na hindi po pinagmamalaki si Jesus. The cowards. Takot mag-share ng gospel, takot malaman na sila ay Kristiyano. Yung time, baka yung iba, time ng tribulation, tatanungin sila, Kristiyano ka ba? Di ba? Di ba? Yung parang yung pare daw, tinanong, Kristiyano ka ba? Di ba? Bakit? Di ba? Dati yun. Sabi, nalaman niya, nagkumpisal. Ano po, no? Pinatay daw ng Kristiyano. Sabi, dati yun, hindi na ngayon. Ano po, no? Kasi natatakot. Ayaw maging vocal sa pananampalataya. The cowards, the unbelievers, the corrupt, the murderers, the immoral, those who practice witchcraft, idol worshippers, and all liars, their fate is in the fiery lake of burning sulfur. This is the second death. Dito po itatapon ang mga walang Kristo. At alam niyo po, wala na pong katapusan yan. Yung second death na yan, wala nang, yun dyan yung patay ka na, pinapatay ka pa. Dyan po yung wala na. There's no hope, there's no help anymore. Sana ma-imagine natin yan, na dyan itatapon yung mahal natin sa buhay kapag wala siyang relasyon sa Panginoong Diyos. At ikaw na alam mo ang gospel, ikaw na pasayaw na sayaw sa church, ikaw na panay ang aral ng salita ng Panginoon, ikaw na alam mo kung ano ang makakapagligtas sa kanila, ano ang iyong ginawa? Ano ang iyong ginawa? Amen? Kaya po, I challenge the church, the whole church, to bring just one. Sabi mo sa katabi mo, isa lang. Hindi na muna marami, isa lang muna yung assignment mo. Amen? Let's save one for the Lord. Next week, Father's Day, amen, baka yung tatay mo, pwede mong dalhin. Father's Day naman. O kaya yung buong pamilya mo, simba tayo lahat bago tayo lalabas. Simba tayo muna.
Amen. Gamitin mo yung okasyon na ito para makakilala sila kay Lord. Para madala sila kay Lord. Amen. Just one soul for Jesus. Amen. At alam niyo po, I end with this. Kahapon po, meron pong nakausap ko si Lance. Meron pong isang kapatiran na lumapit sa kanya. Ito po si Sister Jackie. Alam niyo po, ang tindi po, na-encounter niya po si Lord sa kanyang panaginip. Na-encounter niya si Lord sa panaginip. Napanaginipan po niya ang second coming ni Jesus, ang rapture. At nakita po niya yung kanyang mga kamag-anak ay naiwan. Amen. At sinend po sa akin yung kanyang testimony, ni record while she is speaking, talaga pong umiiyak siya. Parang hanggang ngayon, amen, it happens, may mga matagal na po ito nangyari. Actually, nangyari po yun, hindi pa po siya nag-a-attend dito. Hindi pa siya Kristiyano, sabi niya, sa iba pa ang kanyang relihiyon. Siya daw po ay sa Katolik pa daw. Hindi pa daw niya alam ang Bible, hindi niya alam ang second coming, hindi niya alam ang rapture, but vividly, nakita niya yung mangyayari. Amen, yung maraming anghel, bumukas ang langit, maraming anghel, at si Jesus sitting on, riding on the horse. Talaga pong, habang kinikwento niya, umiiyak po siya. At yung time po na yun, nakita niya yung kanyang mga kamag-anak na alam niya po yung kakahantungan. At ako rin po, kagabi while praying, nananalangin po kagabi, umiiyak po ako kasi may panaginip din ako na gano'n. Nakita ko po yung aking pamangkin na tinapon sa impyerno. Iyak po ako nang iyak, nilalaban ko siya sa prayer. Grabe yung kanyang sigaw, yung endless pit. Ganun po yung sigaw ay parang takot, sobrang takot na hindi mo maintindihan. Ganun po yung sa aking dream. Amen. And I'm praying for that person. There's no hope. There is no help when you are in that place. Kaya po habang buhay pa sila, habang malakas pa sila, habang naririnig pa nila, ibahagi natin si Kristo sa kanila. Amen. Pwede po ba tayong lahat ay tumayo? We all stand up right now. Hallelujah. Ngayon po umagang ito, kailan natin huling ginawa yung pag-win ng soul? Pastor, hindi ako mahihain ako, hindi ko kayang mag-share lang. Hindi pa ako fluent sa gospel. Invite mo na lang. Yun ba? Hindi mo pa rin kaya? I-invite na lang, hayaan na ang pastor, ang leader, ang mag-share ng gospel sa kanila. Dito po sa church, hindi lumalabas nang hindi na-sharean ng gospel. Dinadala sa Sunday school room and we will share the gospel to them. Ayaw nating ma-miss yun pag dumadating po dito sa simbahan. Amen. Kaya tanong tayong mga nakakilala, when was the last time you bring souls to Jesus? Kailan yung huling pagkakataon na may nilalagay sa'yo ang Lord? Na alam mo na sinasabi sa'yo, share mo yung gospel. Amen. Sinasabi sa'yo, invite mo na lang yan. Dalihin natin kay Lord yan. At hindi po natin nagawa. Amen. O baka po tayo nagdi-disciple tayo palagi dati. May C2S ka, may nililid ka ng mga kaluluwa. Mabira yung mga kaluluwa, nawala na, pati ikaw nawala na rin. And parang hindi na mahalaga sa iyo yun, parang okay na ako dito. Okay na ako kasi may go and make money naman ako. At ngayon, I believe today God is talking to us right now. Anak, ibalik mo yun. Ibalik mo yung ginagawa mo dati. Kasi may nababagong buhay. May nadadala sa Lord. May mga nag-grow na kaluluwa dahil nagdi-disciple ka. Amen. We will go back to the mandate of God in our life.
Kaya ngayon pong umagang ito, pwede mo bang itaas yung kamay natin kay Lord? At kausapin natin ang Lord ngayon. Lord, kung hindi ko na nagagawa itong mandate na to, Lord, I pray right now, God, steer our hearts right now, Panginoon. Lord, steer our hearts. Mayroon kong dati, ang dami kong ini-invite, ang dami kong disciple, ngayon nawala na, Panginoon. Lord, ibalik mo ako doon, Panginoon Diyos. Let that fire back in my heart, O Lord God, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Let this church become a disciple-maker church. Let this church become a soul-winning church, O Lord God. Oh, Holy Spirit, today, let's ask the Lord for the fire once again. Oh, as we sing this song, talk to God right now. Talk to God right now. Oh. Captivating my soul, and every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. Captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer. Steer our hearts right now, Lord. Feel your power. Ibalik mo kami sa mandato mo, Panginoon. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. Hallelujah, yes, God. I love you, Holy Spirit. You captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power. Yes! Nothing Oh! compares Yes, to God. this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Hallelujah. Ngayon po umagang ito, kung tayo yung tao na yan na kinakausap ng Lord ngayon, sinasabi mo, Lord, I want that fire back again in my life. Dati kang nag-win ng soul. Dati ang dami mong dinadala kay Lord. Lord, pwede bang ibalik mo, Panginoon? Ibalik mo yung Panginoon ko. Siguro yung iba dating leader, dating C2S leader, you are discipling people. Amen. But now, parang nakalimutan mo na. Parang hinayaan mo na. Parang bang hindi na mahalaga sa'yo yun. And God is telling you right now, anak, balik ka. Gamitin mo pa yung buhay mo para marami ang ma-disciple. Amen. Tayo yung tumagal na or tayo yung tumagal na sa church na wala pa tayong nawiwin, wala pa tayong nani-disciple. Pwede ba ngayon kung tayo po yun, just come here in front. Magiging totoo tayo. Kailangan mabaptize tayo ng Holy Spirit at magkaroon tayo ng fire ulit para gawin yung mandato ng Panginoon. Amen? Kaya if we are that person, don't be shy right now. I know, alam ng Lord kung ikaw yun. Alam mo na ikaw yun. Lumapit ka dito sa harapan. We want to pray for you. Aaminin mo kay Lord ngayon, Panginoon. Gamitin mo yung buhay ko. Gamitin mo yung buhay ko, Panginoon. Come on, just come. Oh, yes, yes. Just come to the Lord. Yes. Oh, hallelujah. Hallelujah, Panginoon.
Panginoon. Bumabalik ang iyong mga anak. Bumabalik ang mga disciple makers. Bumabalik ang mga soul winners. Oh, hallelujah. Let the fire of God, let the fire of God flow. Oh, yes, yes, God. Oh, oh, hallelujah. Hallelujah. Yes, yes, Lord. Panginoon, andito na. Andito na ang mga lingkod mo. Andito na, Panginoon, ang mga warriors ng simbahan mo. Oh, let's back. Let's come back. Yes. Oh, yes, Jesus. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I'll worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I'll worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. Come on, worship the Lord. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face
natin itaas ang mga kamay po natin. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand. Drawing me closer. Oh, Holy Spirit! Hallelujah! Come on, listen up! Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Ngayong pong umagang ito, pwede mo bang makita yung mga kamay na, Lord, gamitin mo yung buhay ko. In my lifetime, may madalaman lang ako kay Lord. May ma-win, may ma-disciple man ako. Your life is not just for your family. Your life is not just for your work. Your life is not just for your business. Your life is for the Lord. Kaya ngayong umagang ito, nakita ng Lord ang mga kamay na yan. Lord, dito po ang iyong mga anak bilang isang simbahan. Ibalik mo kami sa mandato mo, Panginoong Diyos. Balik mo kami sa discipleship. Ibalik mo kami sa soul winning, O Lord God. Panginoon, knowing that we can win more souls for you, O Lord God. Kaya Panginoon, Lord, bukas na bukas or mamaya sa gitnang service, kaya namin pang magdala, Panginoon, ng kaluluwa para sa iyo, Panginoon. Lord, yung mga dating sito as leader na ngayon, parang nalimutan na, para bang hindi na namin gagawin yan. Lord, bring us back to discipleship, Panginoon. Bring us back to disciple making, Panginoon Diyos. Lord, in the name of Jesus, tulungan mo kami, Panginoon. Salamat, Panginoon. Lord, sa susunod na linggo, may mga tatay kami nadadalhin. May mga nanay kami nadadalhin. May mga anak kami, may mga kabataan, may mga kapitbahay, may mga kaopisina, may mga kaklase kami nadadalhin sa iyo, Panginoon. Napakaraming pwedeng dalhin sa iyo. And use us. Kahit isa, Panginoon, lahat kami, just one soul for Jesus, one at a time. Use our life for your glory and honor. Kaya Lord, let the fire of the Holy Spirit burn in our hearts. Salamat, Panginoon, dahil umagang ito, na-remind mo kami sa mandato mo sa aming mga buhay. We love you, Lord, and we honor you. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. What a powerful message from the Lord. Are you feeling blessed?
That is why do not hesitate to share your takeaways sa inyong family at sa inyong C2S group. For prayer requests, do not hesitate to send them to us and we would love to pray for you. You may also send your tithes and offering through GCash or bank flash on your screens. Before we part ways, allow me to pray for you. Yes, God, Heavenly Father, we just want to say thank you for this day. Thank you for the privilege na kami po'y nakapagpuri at nakapagsamba through this online worship service. That's why, Lord, help us and teach us, Panginoon, na mag-win ng soul, Panginoon. Maraming pang kaluluwa for you, Panginoon. That's why, salamat, Panginoon. I pray na muli niyo po kaming ibabalik, Panginoon, sa mga susunod pa namin gawain. Either on-site or online, Panginoon. That's why, salamat, Panginoon. We love you. We glorify your name. In Jesus' name, amen. Thank you so much for tuning in. We are praying to see you again next week, either online or on-site. Once again, I am Ronnie. God bless and shine brighter for Jesus.